Para mas maihanda ang ating mga kababayan sa pagboto sa nalalapit na 2025 midterm elections, COMELEC nagsimula na sa pamamahagi ng Voters Information Sheet. Kung ano-ano ang mga nilalaman nito at ang mga paalala ng poll body, alamin sa sentro ng balita ni JM Pineda. Dekada ng botante si Nanay Jocelyn, pero madalas pa rin umano siyang nalilito sa mga pangalan na nakalagay sa balota sa tuwing sasapit ang eleksyon. Kaya malaking bagay daw sa kanya ang ipinamimigay na Voters Information Sheet ng Commission on Election. Importante po para sa mga pagboboto, para maano natin yung mga kandidato kung sino po talaga yung karapat-dapat na iboto po. Laking tuwa rin ni Nanay Melva dahil hindi na umano siya magtatanong pa kung saan ang precinct number niya. Makikita na daw kasi ito sa binigay na VIS sa kanya. Malaking bagay po ito sa akin kasi guide po ito para maayos ko po ang aking pagpunta sa presinto. Malaking guide po ito para yung hindi ako maligaw. Sinimula na kaninang umaga ng COMELEC ang sabayang pamimigay ng Voters Information Sheet sa buong Pilipinas. Mismong si COMELEC Chairman George Garcia nga ang nag-ikot at nagpamigay nito sa Pasay City. Nilalaman ng VIS ang ilang mga impormasyon gaya ng pangalan ng botante, precinct number nito, address at kung saan siya boboto. Nakalagay rin sa papel ang mga paalala na dapat tandaan ng mga botante sa mismong araw ng halalan. Makikita rin dito ang listahan ng mga kakandidato sa pagkasenador, party list at mga lokal na opisyal. Nagpaalala naman si Garcia na tanging sa mga tauhan lamang ng COMELEC tatanggap ng VIS. Yung aming mga tauhan, meron silang ID. At the same time, hanapan niyo po ng ID rin yung aming mga tauhan na magdi-distribute. Kasama po sa aming operation plan na dapat may pagkakakilanlan yung mismong tao na magbibigay ng mismong voters information sheet. At sana po, again, huwag niyo pong paghinalaan kung bakit kayo pinapipirma sapagkat yung kadahilanan sa pagpapapirma ay dahil ebidensya yon na kayo ay tumanggap na ng voters information sheet. Tiniyak rin ng COMELEC na nakamonitor sila sa pamimigay nito. Magkakaroon umano sila ng mga weekly basis report para malaman kung gaano na nga ba kalawak ang naibigay nilang mga VIS. Binigyang diin naman ng ahensya ang kahalagaan ng pamamahagi ng ganitong papel sa mga botante. Pero tatandaan po ng lahat, napaka-importante ito sapagkat hindi lahat may access sa internet. Kaawa-awa naman yung mga kababayan natin na mga mahihirap, kababayan na natin na nasa mga malalayong lugar, wala naman po silang access sa internet, wala namang internet connectivity sa kanila. So paano sila makakakuha ng impormasyon mula sa ating precinct finder? Kasabay niyan ay nagbabala rin si Garcia na tutugisin nila ang magtatangkang gagaya ng itsura ng VIS. Kaso umano ang aabuti ng gagawa nito. Nakasuhan namin sila dahil yan ay pre-election offense sa Section 261 ng Omnibus Election Code. So again, wala pong pinagkaiba yan doon sa mga sinasabing ipapagawa ng tarpaulin, campaign materials yung kalaban, ipapaskil sa kung saan bawal para daw makasuhan. Tiniyak rin ng COMELEC na hindi ito magagamit sa pamumulitika dahil sa monitoring na gagawin nila. Siniguro din ng ahensya na walang makokompromisong mga impormasyon na mga botante. Nasa lagpas 60 milyong mga VIS ang ipamamigay ng COMELEC sa mga rehistradong botante at target nila itong matapos sa loob ng isang buwan. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.